Sinasabi nila na may mga taong nagbabago ng buhay, ngunit ilan lamang ang tuluyang nagsusulat muli ng kapalaran. Dumarating ang taon ng apoy na kabayo na may hindi mapipigilang enerhiya, sinusunog ang mga lumang limitasyon at binubuksan ang mga pintuang matagal nang nakasara. Habang karamihan ay makararanas ng kalituhan, pagsubok, at kawalan ng kasiguruhan, 7 hayop ng zodiac ang tahimik na pumapasok sa isang bihirang pagkakahanay ng kayamanan, kapangyarihan, at tagumpay. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang panahon. Kung kabilang ang iyong zodiac animal sa listahang ito, ang mga desisyong gagawin mo ay maaaring magpabago sa iyong pinansyal na hinaharap magpakailanman. Ang bawat ikot ng panahon ay may sariling enerhiya, ngunit iba ang pagdating ng apoy na kabayo. Hindi ito bumubulong, ito ay rumaragasa, humihingi ng tapang, bilis, at matitibay na desisyon. Ito ang panahong kilala sa mga biglaang tagumpay, mapangahas na hakbang, at mga oportunidad na kayang magpabago ng buhay, lalo na pagdating sa kayamanan at personal na tagumpay. Ngunit hindi lahat ay nakatakdang makinabang ng pantay. Ibinubunyag ng sinaunang karunungan ng zodiac na 7 hayop lamang ang likas na nakaayon sa makapangyarihang puwersang ito. Para sa kanila, nagsisimulang bumukas ang mga pinto sa hindi inaasahang paraan, lumilitaw ang mga bagong pagkakakitaan, ang matagal na paghihirap ay nagkakaroon ng kahulugan, at napapalitan ng kumpiyansa ang pagdududa. Hindi ito hula na naglalayong maghasik ng takot o maling pag-asa. Ito ay isang kwento tungkol sa paghahanda, kamalayan, at tamang tiyempo. Habang nakikinig ka, maaaring makilala mo ang mga padron sa sarili mong buhay, mga senyales na ginagabayan ka patungo sa mismong sandaling ito. Ipinaliliwanag ni enerhiya ng apoy ni kabayo. Ang apoy na kabayo ay hindi simbolo ng pagtitiyaga, ito ay sagisag ng paggalaw, ambisyon, at walang takot na pagbabago. Kapag nagsanib ang apoy at ang espiritu ng kabayo, nabubuo ang isang enerhiyang itinutulak ang mga tao palabas ng kanilang comfort zone at diretsyo sa aksyon. Kaya't madalas maramdaman na matindi ang panahong ito. Mas mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Mas mabigat ang bawat desisyon. At ang mga oportunidad ay hindi naghihintay sa pag-aalinlangan. Sa kasaysayan, ang enerhiya ng apoy na kabayo ay inuugnay sa mga biglaang pag-angat, matatapang na hakbang sa pananalapi, at mga taong marunong magtiwala sa kanilang instinct habang ang iba ay nananatiling ligtas sa gilid. Ginagantimpalaan nito ang mga kumikilos ng may linaw at kumpiyansa, ngunit inilalantad din nito ang takot, katamaran, at kawalan ng desisyon. Hindi ito panahon ng kalahating pagsubok. Ang apoy na kabayo ay humihingi ng buong paninindigan. Ang kayamanan sa ilalim ng enerhiyang ito ay bihirang dumating ng tahimik. Kadalasan, dumarating ito sa anyo ng mga hindi inaasahang pagkakataon, isang ideyang tila mapanganib, isang koneksyong lilitaw sa perpektong sandali, o isang desisyong hindi komportable ngunit kinakailangan. Para sa ilan, ito ay nangangahulugang pagharap sa pamumuno. Para naman sa iba, ito ay ang tuluyang pagbitaw sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa kanila. Gayunpaman, hindi pantay-pantay ang pagpapala ng apoy na kabayo. Mas natural na dumadaloy ang lakas nito sa ilang hayop ng zodiac na ang likas na pagkatao ay kaayon ng bilis, tapang, at matinding pagnanais ng pag-unlad. Ang mga senyas na ito ay hindi lumalaban sa enerhiya, sila ang sumasakay rito. Alam nila kung kailan kikilos, kailan maghihintay, at kailan tatalon pasulong ng walang pag-aatubili. Para sa mga nakaayon dito, ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagdadala ng pera. Nagdadala rin ito ng kumpiyansa, pagkilala, at pakiramdam na sa wakas ay umaandar na ang buhay sa tamang direksyon. Paglipat tungo ay 7 piniling hayop ng zodiac. Habang patuloy na umuusad ang makapangyarihang enerhiyang ito, isang katotohanan ang lalong nagiging malinaw, hindi lahat ay pare-pareho ang karanasan. May ilan na nakakaramdam ng bigat. May ilan na nakakaranas ng pagtutol. At may ilan namang may kakaibang hatak, na parabang ang mismong buhay ang marahang nagtutulak sa kanila pasulong. Dito nagiging mahalaga ang karunungan ng zodiac. Sa lahat ng hayop ng zodiac, 7 senyas ang namumukod tangi sa siklong ito. Hindi dahil mas maswerte sila kaysa sa iba, kundi dahil ang kanilang likas na instinct ay perpektong nakaayon sa ritmo ng apoy na kabayo. Alam nila kung kailan bibilis, kailan susugal, at kailan magtitiwala sa kanilang panloob na tinig kahit salungat ito sa lohika. Ang mga hayop ng zodiac na ito ay hindi basta-bastang hinahabol ang tagumpay. Sa halip, tila ang mga oportunidad mismo ang lumalapit sa kanila, madalas matapos ang mahahabang panahon ng pagsubok, katahimikan, o paghahanda.
Ang dating pakiramdam na pagkaantala ay biglang nagkakaroon ng kahulugan. Ang dating nakaharang ay nagsisimulang umagos. Kung lilitaw ang iyong hayop ng zodiac sa susunod, makinig kang mabuti. Ang bawat kwento ay may dalang mensahe, hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa tamang oras, tapang, at sa sandaling titigil ka na sa pagdududa sa sarili at tuluyan ng kikilos pasulong. Hayop ng zodiac isa, yan ni Daga. Ang daga ay palaging nabubuhay sa pamamagitan ng talino, kakayahang umangkop at tamang tiyempo. Habang ang iba ay padalos-dalos na sumusugod, ang daga ay tahimik na nagmamasid, maingat na kinakalkula ang bawat galaw. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang likas na karunungang ito ay sa wakas nagkakaroon ng gantimpala. Ang dating mabagal na pag-usad ay biglang nagiging mabilis na pag-angat. Para sa daga, ang kayamanan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pabigla-biglang panganib, ito ay dumarating sa pamamagitan ng estratehiya. Sa panahong ito, ang mga oportunidad ay lilitaw na tila maliliit lamang na pagkakataon. Isang katotohanan ang lalong nagiging malinaw, hindi lahat ay pare-pareho ang karanasan. May ilan na nakakaramdam ng bigat. May ilan na nakakaranas ng pagtutol. At may ilan namang may kakaibang hatak, na para bang ang mismong buhay ang marahang nagtutulak sa kanila pasulong. Dito nagiging mahalaga ang karunungan ng zodiac. Sa lahat ng hayop ng zodiac, 7 senyas ang namumukod tangi sa siklong ito. Hindi dahil mas maswerte sila kaysa sa iba, kundi dahil ang kanilang likas na instinct ay perpektong nakaayon sa ritmo ng apoy na kabayo. Alam nila kung kailan bibilis, kailan susugal, at kailan magtitiwala sa kanilang panloob na tinig kahit salungat ito sa lohika. Ang mga hayop ng zodiac na ito ay hindi basta-bastang hinahabol ang tagumpay. Sa halip, tila ang mga oportunidad mismo ang lumalapit sa kanila, madalas matapos ang mahahabang panahon ng pagsubok, katahimikan, o paghahanda. Ang dating pakiramdam na pagkaantala ay biglang nagkakaroon ng kahulugan. Ang dating nakaharang ay nagsisimulang umagos. Kung lilitaw ang iyong hayop ng zodiac sa susunod, makinig kang mabuti. Ang bawat kwento ay may dalang mensahe, hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa tamang oras, tapang, at sa sandaling titigil ka na sa pagdududa sa sarili at tuluyan ng kikilos pasulong. Hayop ng zodiac isa, yan ni Daga. Ang daga ay palaging nabubuhay sa pamamagitan ng talino, kakayahang umangkop at tamang tiyempo. Habang ang iba ay padalos-dalos na sumusugod, ang daga ay tahimik na nagmamasid, maingat na kinakalkula ang bawat galaw. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang likas na karunungang ito ay sa wakas nagkakaroon ng gantimpala. Ang dating mabagal na pag-usad ay biglang nagiging mabilis na pag-angat. Para sa daga, ang kayamanan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pabigla-biglang panganib, ito ay dumarating sa pamamagitan ng estratehiya. Sa panahong ito, ang mga oportunidad ay lilitaw na tila maliliit lamang na pagkakataon. Isang sideline na ideya, isang kaswal na usapan, o isang alok na sa unay mukhang karaniwan. Ngunit alam ng daga ang totoo. Ito ang sandaling ang mabilis na pag-isip at matibay na desisyon ay kayang baguhin ang lahat. Maaaring may mga taon na hindi napansin ang iyong mga pagsisikap, na minamaliit ng iba ang iyong halaga o kinukwestiyon ang iyong pagtitiyaga. Sinusunog ng apoy na kabayo ang kawalang pansing iyon. Nakikita na ang iyong kakayahan. May bigat na ang iyong mga ideya. Ang pag-unlad sa pananalapi ay bumibilis, hindi dahil mas pinaghirapan mo, kundi dahil ang tamang oras ay sa wakas umayon sa iyong paghahanda. Ngunit kailangang mag-ingat ang daga. Ang labis na pag-iisip ang maaaring maging tanging hadlang. Mas pinapaboran ng enerhiyang ito ang pagkilos kaysa sa pagiging perpekto. Pagkatiwalaan mo ang planong matagal mo nang binuo. Ang pag-aantala ngayon ay maaaring mga hulugang makita ang iba na umangkin sa bagay na para sana sayo. Para sa madagang yayakap sa momentum na ito, ang tagumpay ay pinaghirapan, hindi ibinigay. Mas tuloy-tuloy ang daloy ng pera, mas tumitibay ang kumpiyansa, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang buhay ay hindi na lamang tungkol sa pag-survive, kundi tungkol na sa tunay na pag-unlad. Hayop ng zodiac 2, ini Baka. Ang baka ay kilala sa lakas, pagtitiyaga, at tahimik na pagtitiis. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang panalo, ang baka ay dahan-dahang nagtatayo, pasan ang mga responsibilidad na madalas ay hindi napapansin. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang matagal na pagsisikap na ito ay nagsisimula ng magbunga. Ang dating mabigat ay unti-unting nagkakaroon ng malinaw na layunin. Para sa baka, ang kayamanan at tagumpay ay dumarating kapag ang katatagan ay nagiging paglawak.
Ang mga proyektong inabot ng maraming taon bago lumago ay biglang nakakakuha ng pagkilala. Ang promosyon, pamumuno, o biglaang pag-angat sa pananalapi ay hindi bunga ng swerte, kundi dahil matibay na ang pundasyong iyong binuo. Hindi binabago ng apoy na kabayo ang iyong paraan, pinabibilis lamang nito ang resulta. May mga sandaling napatanong ka kung sulit ba ang iyong disiplina. Mga panahong tila napakabagal ng progreso at napakalayo ng pagpapahalaga. Sinasagot ng enerhiyang ito ang mga pagdududang iyon. Nagsisimulang magtiwala ang mga tao sa iyong desisyon. Ang iyong pagiging maaasahan ay nagiging tunay mong lakas. At kasabay ng tiwalang iyon ay ang pag-unlad sa pananalapi. Gayunpaman, may isang bagay na kailangang tandaan ng baka. Ang lakas ay hindi nangangahulugang paglaban sa pagbabago. Hinihikayat ng apoy na kabayo ang paggalaw. Ang maliliit na panganib, mga bagong estratehiya, o ang pagtanggap ng tulong ay maaaring magpalago ng iyong tagumpay ng mas mabilis kaysa sa purong pagsisikap lamang. Para sa bakang marunong sumabay sa agos sa halip na lumaban dito, ang panahong ito ay nagdadala ng higit pa sa pera. Nagdadala ito ng respeto, impluwensya, at ang tahimik na kasiyahang malaman na bawat hakbang na ginawa mo, gaano man kabagal, ay patungo pala sa sandaling ito. Hayop ng Zodiac 3, yan ni Tigre. Ang tigre ay hindi kailanman itinadhana para sa maliit na buhay. Matapang, walang takot, at ginagabayan ng matibay na instinct, madalas itong nauuna sa iba, kahit hindi pa malinaw ang daan. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang likas na tapang na ito ay nagiging isang makapangyarihang bentahe. Ang dating inaakalang padalos-dalos na lakas ng loob ay ngayon nagiging eksaktong aksyon sa tamang oras. Para sa tigre, ang kayamanan at tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng pamumuno at pagiging lantad. Ito ang sandaling mapapansin ng lahat ang iyong presensya, kumpiyansa, at kakayahang manguna kapag ang iba ay nag-aalinlangan. May mga oportunidad na lilitaw na ilalagay ka sa sentro, mga bagong proyekto, posisyong may otoridad, o mga pagkakataong ipakita ang iyong lakas sa mas malaking entablado. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ng tigre. May mga panahong ang pag-akto ng mag-isa ay nakaramdam ka ng pag-iisa, at ang pagiging kakaiba ay nagdulot ng pagtutol sa halip na suporta. Binabago ng apoy na kabayo ang dinamikong ito. Hindi na kinukwestiyon ang iyong tapang, ito ngayon ay kinakailangan. Nagsisimulang sumunod ang iba sa iyong pamumuno, at kasabay ng impluwensyang iyon ay ang gantimpala sa pananalapi. Ang hamon para sa tigre ay pagtitiyaga. Ang sobrang bilis ng kilos na walang malinaw na direksyon ay maaaring magsunog ng mga oportunidad kasing bilis ng paglitaw ng mga ito. Ginagantimpalaan ng apoy na kabayo ang tapang, ngunit hinihingi rin nito ang kamalayan. Piliin ang mga laban ng may katalinuhan. Hindi lahat ng pinto ay kailangang piliting buksan. Para sa mga tigreng marunong magbalanse ng instinct at estratehiya, ang panahong ito ay nagiging tunay na transformasyon. Lumalago ang pera, tumitibay ang kumpiyansa, at sa wakas ay umaayon ang buhay sa makapangyarihang hinaharap na matagal mo nang nararamdamang naghihintay para sa'yo. Hayop ng Zodiac 4, ni kuneho. Madalas na hindi nauunawaan ang kuneho. Dahil sa pagiging banayad sa panlabas at kalmado sa likas na ugali, napagkakamalan itong pasibo o sobra ang pag-ingat. Ngunit sa likod ng tahimik na anyo ay naroroon ang matalas na intuisyon, mataas na emosyonal na talino, at malalim na pag-unawa sa tamang tiyempo. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang mga nakatagong lakas na ito ay sa wakas lumilitaw. Para sa kuneho, ang kayamanan at tagumpay ay hindi dumarating sa pamamagitan ng puwersa, dumarating ito sa pamamagitan ng pagkakaayon. Ang panahong ito ay nagdadala ng tamang mga tao, tamang kapaligiran, at tamang sandali na tila kusang nagsasama-sama. Ang mga oportunidad ay pakiramdam na natural, hindi minamadali. Ang isang partnership, malikhaing proyekto, o desisyong pinansyal ay biglang nagiging ligtas sa halip na mapanganib. May mga taon na pinili ng kuneho ang kapayapaan kaysa alitan, katahimikan kaysa pagtatalo, at pagtitiyaga kaysa presyon. May mga sandaling nagmistulang na pag-iwanan ka habang ang mas maiingay na tinig ay nauuna. Inaayos ng apoy na kabayo ang hindi pagkakapantay na ito. Ang iyong kalmado ay nagiging iyong bentahe. Hinahanap ng mga tao ang iyong pananaw. Pinagkakatiwalaan ang iyong paghuhusga. Ang pangunahing hamon para sa kuneho ay pagdududa sa sarili. Kahit malinaw na ang mga oportunidad, ang pag-aalinlangan ay maaaring magpabagal sa pag-usad. Hinihikayat ka ng enerhiyang ito na humakbang pasulong ng banayad, ngunit may kumpiyansa.
Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili. Kailangan mo lamang maniwala na sapat na ang iyong paraan. Para sa mga kunehong nagtitiwala sa kanilang panloob na tinig, ang pag-unlad sa pananalapi ay nararamdaman na matatag at ligtas. Ang tagumpay ay hindi dumarating na may kaguluhan, dumarating ito na may linaw. At sa unang pagkakataon, ang buhay ay hindi lamang masagana, kundi mapayapa sa paraang tunay na tumatagal. Hayop ng Zodiac #5, yan ay Dragon. Ang dragon ay likas na may taglay na kapangyarihan, malinaw na bisyon, at hindi matitinag na pakiramdam ng tadhana. Kahit sa mga panahong mahirap ang sitwasyon, alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na may mas malaki pang nakalaan para sa iyo. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang paniniwalang ito ay sa wakas nakakahanap ng tamang sandali upang maging realidad. Para sa dragon, ang kayamanan at tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng matapang na paglawak. Ito ang panahon ng pag-angkin ng otoridad, pagbuo ng mas malaki kaysa sa sarili, at pagtayo sa iyong espasyo nang walang paghingi ng paumanhin. May mga oportunidad na lilitaw na susubok sa iyong kumpiyansa, mga posisyong pamumuno, mapanganib ngunit kapaki-pakinabang na pamumuhunan, o makapangyarihang koneksyong itutulak kalampas sa nakasanayang hangganan. May mga panahong ang iyong tindi ay nakapanindak sa iba, at ang iyong ambisyon ay hindi naunawaan o tinutulan. Binabago ng apoy na kabayo ang pananaw na ito. Ang apoy mo ay kaayon ng apoy nito. Sa halip na pagtutol, makakatagpo ka ng momentum. Sa halip na pagdududa, makakaramdam ka ng suporta. Ang panganib para sa dragon ay nasa ego. Ang kapangyarihang walang kamalayan ay maaaring lumikha ng hindi kailangang alitan. Ginagantimpalaan ng enerhiyang ito ang mga namumuno ng may layunin, hindi sa pamamagitan ng pananakop. Ang tunay na tagumpay ngayon ay nagmumula sa pagbibigay inspirasyon sa iba, hindi sa paglamang sa kanila. Para sa mga dragon na marunong magbalanse ng lakas at karunungan, ang pag-unlad sa pananalapi ay bumibilis ng husto. Kusang sumusunod ang pagkilala. At ang buhay na minsan mo lamang inisip, punang impluensya, kalayaan, at tagumpay, hindi na tila malayo. Pakiramdam mo'y abot kamay na ito. Hayop ng Zodiac 6, yan ni Ahas. Ang ahas ay kumikilos sa buhay na may tahimik na talino at malalim na kamalayan. Bihira mong ibunyag ang iyong buong plano, mas pinipiling magmasid, magsuri, at maghintay ng perpektong sandali. Habang ang iba ay nagmamadali at nadadapa, ang ahas ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan hindi kikilos. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang karunungang ito ay nagiging isang makapangyarihang bentahe. Para sa ahas, ang kayamanan at tagumpay ay umuusbong sa pamamagitan ng kaalaman at tamang tiyempo. Ang impormasyon ay nagiging pera. Isang nakatagong oportunidad, isang pribadong kasunduan, o isang desisyong ginagawa sa likod ng mga eksena ang biglang magbabago ng direksyon ng iyong pananalapi. Ang hindi nakikita ng iba ay kitang-kita para sa iyo. May mga panahong hindi naunawaan ang iyong mabagal na galaw. Maaaring kinuwestiyon ng iba ang iyong katahimikan o napagkamalan ang iyong pagtitiyaga bilang takot. Nililinaw ng apoy na kabayo ang maling akalang ito. Ang iyong kalmadong pag-isip ay tumatagos sa kabuluhan. Ang kakayahan mong manatiling composed habang ang iba ay nagpapanik ay naglalagay sa iyo ng isang hakbang sa unahan. Gayunpaman, kailangang magbantay ang ahas laban sa labis na pag-iisa. Ang sobrang pagiging lihim ay maaaring humarang sa suportang tunay na nakalaan para sa iyo. Hinihikayat ng enerhiyang ito ang mapiling pagtitiwala, ang pagbabahagi ng iyong bisyon sa mga tamang tao ay kayang paramihin ang iyong tagumpay ng mas mabilis kaysa sa paglakad ng mag-isa. Para sa mga ahas na marunong magbalanse ng pagiging maingat at koneksyon, ang panahong ito ay nakakapagpalakas ng loob. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang pag-usbong ng pera. Mas lumalalim ang kumpiyansa. At sa halip na habulin ang tagumpay, may isang mahalagang bagay kang mapagtatanto, ang tagumpay pala ay matagal nang papalapit sa iyo. Hayop ng Zodiac 7, yan ni Kabayo. Ang kabayo ang nasa sentro ng makapangyarihang siklong ito, likas na nakaayon sa enerhiyang humuhubog sa lahat ng nasa paligid. Kalayaan, galaw, at ambisyon ang bumubuo sa iyong espiritu. Hindi ka kailanman itinadhana upang manatiling nakatigil ng matagal. Sa ilalim ng enerhiya ng apoy na kabayo, ang iyong tunay na pagkatao ay sa wakas nakakahanap ng espasyong tumakbo ng walang hangganan. Para sa kabayo, ang kayamanan at tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng momentum. Habang mas mabilis kang kumikilos sa tamang direksyon, mas maraming pinto ang bumubukas.
Ang panahong ito ay nagdadala ng mga oportunidad na may kinalaman sa paglalakbay, paglawak, pagnenegosyo, at matatapang na pagbabago sa buhay. Ang dating pakiramdam na mapanganib ay ngayon nagiging kinakailangan. May mga panahong ang iyong pagkabalisa ay tila kahinaan, kapag ang pananatili sa isang lugar ay nakakasakal, at ang commitment ay parang bitad. Binabago ito ng apoy na kabayo ng tuluyan. Ang iyong pagnanais ng galaw ay hindi kawalang tatag, ito ay ebolusyon. Ginagantimpalaan ng enerhiyang ito ang mga nangangahas na sumulong nang hindi naghihintay ng pahintulot. Ang pinakamalaking hamon para sa kabayo ay focus. Ang napakaraming direksyon ay maaaring magkalat ng iyong lakas. Binibigyan ka ng apoy na kabayo ng bilis, ngunit ikaw ang pipili kung saan tatakbo. Isang malinaw na layunin ang magdadala ng mas malaking tagumpay kaysa sa 10 landas na kalahati lamang ang natapos. Para sa mga kabayong marunong magbigay direksyon sa kanilang enerhiya ng may layunin, ang panahong ito ay tunay na makapagpapabago ng buhay. Dumadaloy ang pera sa pamamagitan ng aksyon. Lumalakas ang kumpiyansa sa bawat galaw. At sa unang pagkakataon, ang buhay ay ganap na umaayon sa kung sino ka talaga, malaya, makapangyarihan, at sa wakas ay hindi na mapipigilan. Huling mensahe, payo ng kapalaran. Hindi mahalaga kung lumitaw man o hindi ang iyong hayop ng zodiac sa listahang ito, ang enerhiya ng apoy na kabayo ay may dalang mensahe para sa lahat. Hindi ito panahon ng paghihintay sa perpektong kondisyon o pag-asa sa pahintulot ng iba. Ito ay panahon ng pagkilala na handa ka na. Ang bawat pagkaantala, bawat pagsubok, at bawat aral na hinarap mo bago ang sandaling ito ay paghahanda, hindi parusa. Ang kayamanan at tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, direksyon, at tapang na kumilos kapag sinasabi ng iyong panloob na tinig na oras na. Hindi sinusuportahan ng apoy na kabayo ang takot na nagkukubli sa anyo ng pag-ingat. Ginagantimpalaan nito ang kalinawan, pagsisikap, at paniniwala sa sariling landas. Kung kabilang ang iyong hayop ng zodiac sa 7 na banggit, unawain mo ito ng malinaw, hindi sapat ang oportunidad lamang. Ang aksyon ang kumukumpleto sa siklo. Pagkatiwalaan mo ang mga aral na natutunan mo. Bitawan ang mga bagay na humihila sa iyo pababa. At tandaan, ang nakalaan para sa iyo ay hinding-hindi mangangailangan na talikuran mo ang iyong sarili. Para naman sa mga hindi nabanggit ang kanilang hayop ng zodiac, hindi ito pagbubukod, ito ay isang paanyaya. Maging mapagmasid. Matuto mula sa enerhiyang nasa paligid mo. Ang paglago ay dumarating sa mga marunong umangkop, hindi sa mga patuloy na naghahambing ng sarili sa iba. Ang panahong ito ay nagmamarka ng isang malaking punto ng pagbabago. Maging ito man ay banayad o dramatiko, may nagbabago sa sandaling piliin mong sumulong ng walang takot. At kapag ginawa mo yon, magsisimulang tumugon ang buhay sa mga paraang hindi mo kailanman inakala. Kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, ipaalam mo sa amin ang iyong hayop ng zodiac sa comments. Maaaring ang iyong kwento ang magbigay liwanag sa isang taong nangangailangan ng direksyon sa sandaling ito. Huwag kalimutang i-like ang video kung naramdaman mo ang pagbabago ng enerhiya habang nakikinig. Malaking tulong ito upang maabot ng mensaheng ito ang mga taong tunay na nakalaan para rito. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kapalaran, tamang tiyempo, at tagumpay, at ibahagi ang video sa isang taong pakiramdam ay naipit o hindi makausad.